Opo. Doon po sa mga acknowledgement receipts na iprinisita, attorney, hindi ho ba sapat yon bilang ebidensya o sapat na batayan para masabi nating walang maling ginastos ang, ang opisina ng Vice Presidente patungkol nga dito sa kanilang confidential funds? Yun nga po, no? Kaya kailangan ipatunayan nga ng prosecution na may maling, hindi lang na maling panggastos, kundi si Vice President mismo ang gumastos. Kasi impeachment trial niya to eh. No? Or at the very least, she instructed itong mga tao niya na gamitin sa sa hindi itong confidential funds sa ibang bagay. At kahit sa ibang bagay ito, no, ito ba ay impeachable offense na? Tingnan natin yung confidential funds ng ibang mga ahensya. Tingnan natin yung confidential funds ng Office of the President kung paano naliliquidate yan, kung meron man liquidation. Tingnan natin kung kanino, tingnan natin ang kanilang yung kanilang acknowledgement receipt, etc., etc. Tingnan natin kung yung mga confidential funds ng Office of the President at ibang mga ahensya, no, ay meron report na katulad ng tanong doon sa kahapon na kung successful ba yung pinanggamitan nito. Wala daw si damit ng Office of the Vice President. O detail natin iba kung meron. No, kasi ang nangyayari kasi dyan, when we present them as auditors, then these auditors have to audit all confidential funds in the same manner as they audited the confidential funds of the Office of the Vice President. Hindi pwede yun, iba yung kanilang i-apply na sa OBP kung paano nila in-audit doon sa iba. Ngayon, ito bang witness na to ay nag-audit din ba ng audit ng confidential funds ng Presidente, etc., etc. Kung hindi, then she could not testify on that. No? All that she could testify is paano niya in-audit yun, OBP. At kung sa kanyang pag-audit, ano ang ginawa niya sa kanyang pag-audit? Sinabit ba niya ito sa mga bossing niya, etc., etc. And ano ang masasabi niya na despite her opinion, no, her agency came up with an unqualified opinion. No? Bakit hindi na ilagay yan doon sa audit report? Opo. Itong mga dokumento, mga acknowledgement receipts, kung sa regular na korte ho ba, ay valid evidence pong maituturing ito, attorney? Depende po ano po yung purpose for which it is being offered. Ano yung purpose nila. At even if ito ay admitted, subject pa rin sa probative value ng bawat dokumento. No? It can be admitted as part of the testimony of the witness, pero ano probative value nito? So, yun, i-assess ng husgado. Ngayon, dito sa impeachment trial, with all due respect sa ating mga senator judges, marami hindi abogado. So how can they have to know ano ba probative value nito? Katulad ng mga testimony rin ng mga witnesses. No, na hindi porque sinabi niya ganito ganyan, ayon sa kanyang paniwala o sa kanyang opinion, ebidensya na may probative value na to convict the Vice President. In fact, marami sa kanila would always say they have no personal knowledge dito sa mga katanungan ng mga abogado. So, are we going to convict the Vice President based on opinions? Based on opinions which are, as they admitted, not based on their not based on their personal knowledge. Opinionated na, hindi pa based sa kanilang personal knowledge. So, are we going to convict the Vice President sa ganito? And
perpetually disqualified from holding office. Abay, sobra namang kalakas nitong mga witness na to. No? Opo. So, I don't know. I don't know kung, siyempre yung mga against kay Sara, iba pananaw na, yan, mga invento na pangalan. Ay, pagpalagay na natin. Tingnan nga natin yung confidential fund ng presidente at ng mga iba na ahensya. Kung anong pangalan ang ginagamit nila doon. Hindi pwede na ina-apply lang natin yung kay Vice, pero pagdating sa iba, hahayaan na natin. Samantalang pareho lang naman ang kanilang ginagawa. Opo. At malinaw po yun doon sa kanilang joint circular, attorney, na hindi naman po pinagbabawalan ng paggamit ng mga code names o mga alias, lalo na ito confidential paggamit sa confidential funds. Tama nga po. Pero kapag nakita niyo sa, hindi naman lahat ng media, with all due respect sa ibang media, tingnan niyo kung paano sila mag-treatment ng kanilang balita doon. No? Ang kanilang mas binibigyan ng diin, yun, mga fictitious names. As if when you use a fictitious name, there's already graft and corruption. Yun kagad ang yung angulo nila. It should not be the case. No? As you said, they admitted na hindi bawal yun. At meron sinabi yung witness, hindi daw nila trabaho to determine o yun, tingnan kung talaga bang tao itong mga fictitious name na to. Hindi ibig sabihin wala silang ebidensya. So, again, we go back to the main question of, will we convict the Vice President based on this kind of evidence? Opo.